So yesterday we were on the topic of the preliminary concepts of assessment of learning, selective type of test, and these are multiple choice, true or false, or alternative response, matching type, and many others. Like meron pang enumeration, identification, okay? So any type of test na meron siyang choices, meron siyang selections, these belong to the selective type of test. So first, we have multiple choice. So basically, ang multiple choice, it consists of a STEM, yung main question, which describe the problem or the question itself, and 3 or more alternatives or options, which give the suggested solution. Okay, so the incorrect alternatives are called distractors, ang tawag doon. So usually, isa ang correct answer, yung isa doon, yung tatlo doon are distractors. Pero syempre, yung dalawa doon connected sa correct answer. Yung isa lang doon yung parang joker. Okay? Yung minsan kasi nag-i-include sila ng yung irrelevant kumbaga or off-tangent na choice or option. So, one of the 4 choices will be the correct answer, and then the others are distractors. Okay? So that's multiple choice. So usually you always meet this type of test kahit saan sa mga standardized test, laging may multiple choice. Okay? Minsan may nakikita akong test questions na multiple choice pero dadalawa ang choices. Diba? So pag ganun, okay naman kasi pag multiple, ibig sabihin one or more. Diba? So kung dalawa, pwede na rin siguro multiple choice doon. Pero that could be best described in alternative response or true or false. Kasi dadalawa na nga lang yung choices, di ba? So in true or false or alternative response, kasi alternative, may ka-alternate. Kung hindi ito ang sagot, ito ang sagot. Parang ganon. Okay? So consist of declarative statement that one has to mark true or false, right or wrong, correct or incorrect, ano pa, yes or no, valid or invalid, and among others. Basta ganun yung pagka-construct. That belongs to the true or false or alternative response type of test. Okay? And then we also have matching type. So I presume naalala nyo pa nung nag-take kayo ng test using matching type, or those who are teaching, siguro naman gumagawa na kayo ng mga matching type of tests. So it consists of 2 parallel columns, column A, column B. Okay? So yung column A, i-connect nila sa column B. Okay? Kasi kaya nga matching type kasi match A with B, or match the items in column A with the descriptions in column B. Ganon, depende. Or match the definition in column A with the process in column B. Yun, ganun ang matching type. So, ima-match din nila. So, that is still a selective type kasi meron silang pagpipilian. Okay? So, and many others. Yung enumeration naman, ay yung identification kasi minsan may mga choices. Identify what the following statements ask for. So, kung 1 to 20 yung identify mo, tapos may mga choices or let's say merong box doon na nandun yung mga pagpipilian, that's considered a selective type. Okay? Yung enumeration, that is more on supply naman. Kasi susuplayan mo siya. Let's say, enumerate the
they call this, or list, enumerate or list down the 12 or the countries that belong to the GCC. Ganon. Okay? Or enumerate the names of the 9 planets in order from the sun. Okay? Kung from the sun, syempre kung anong pinakamalapit hanggang sa pinakamalayo. So you are supplying. So that becomes a supply type of test. Otherwise, may nakalagay doon na pool of answers. Minsan kasi pag masyadong mahirap yung mga concept, pwede ka rin mag-ano doon. Let's say, meron doong isang box na may 50 words. So kung pipiliin nila doon, yung i-enumerate nila, pwede rin yun. That becomes a selective type. Okay? So, basta pag may choices, may pagpipilian, selective. Kung wala, supply type of test because you need to supply. You need to give. Okay? So, yan yung mga different types of test according to format. Okay. Now, let's proceed to the ito muna. Kasi bago kayo gagawa ng tests kasi in the real life scenario, pag magtuturo na kayo or I don't know sa mga those who are teaching kung required ito pero dapat talaga required before you can make your tests. Bago kayo gumawa ng papa-exams nyo, ano ang unang gagawin? You need to create first your table of specifications. Okay? Ano ba yung table of specifications na yan? It is called as TOS. Okay? TOS, Table of Specification. Sometimes called as a test blueprint. Okay? Kasi hindi ka naman basta-basta magko-create na ng test question mo. Hindi mo pwedeng buklatin mo yung textbook, construct ka ng test. Hindi. Kailangan mo munang gagawa ng TOS. Yung type of test, okay lang, kahit anong gusto mong gawin. Kung enumeration, multiple choice. But before that, you need to make a table that will help you align the objectives, instruction, and assessment. So, ano ba yung table of specifications na yan? So, ito yung sample ng table of specifications na sinasubmit sa DepEd. Pero ngayon, mas okay naman na kasi may mga automated, na siya, electronic, mga ganon. Naka-templated na sa DepEd. Pati yung item analysis, class record nila, automated na siya. Merong template na ibibigay si DepEd, then enter ka na lang. Then, makukuha mo na ang mga ito. Okay? So, nakikita nyo ba itong nabasa? Okay? Now, sa table of specs, ang kailangan mong i-prepare dyan is, syempre, let's say for example, gagawa ka ng first grading test mo. So, first, kailangan mong bilangin kung ilang araw kang nagturo within that grading period. Okay? So, 30 days. Halimbawa, isang buwan. So, parang monthly. Hindi, kasi Saturday, Sunday. So, let's say isang quarter ka, isang term, 30 days ka nagturo. Okay? Next, after that, you identify kung ano yung mga topics, ilan ang topics, ilan ang lesson na natapos mo within that 30 days. Halimbawa, itong example. This is a grade 10 computer hardware servicing class. Okay? So, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ang natapos niyang lesson in 30 days. Pero, kung titignan nyo, si Major Hardware, 10 days niya tinuro yun. Siguro maraming components yun. Okay? Tapos, in the rest, tagpa 5 days na lang. Yung 4 na topics. Are you following? Okay? So, yan.
you identify kung ilan ang topics na tapos mo. Kung 10, 10, kung 20, 20. Okay? But you need to check also kung ilang araw mo siyang tinuro or ilang oras. Pwede din. Okay? Bakit mo kailangan yan? Kasi para malaman mo kung ilang items ang kukunin mo sa topic na yon. Kaya sabi ko, hindi ka basta-basta kuha ng mga topic sa libro. Okay? Now, since 10 days niyang tinuro si Major Hardware, malamang pinakamaraming items na makukuha dito. Okay? So, next, anong gagawin? Mag-decide ka na kung ilang items yung ipapa-exam mo. Okay? So, halimbawa, dito, 50 items ang gagawin niya. Okay? 50 questions or 50 items ang ipapa-exam niya. Okay? 50 items, 5 topics na tinuro niya in 30 days. Okay? So, ayan. Anyway, we will have exercise on this pag discuss natin yung sa DepEd grading system. Ito din. Okay? Pero madali lang naman ito. For example, ito na siya. Alam mo na yung ilang araw mong tinuro per topic at yung overall. And then, iisipin mo 50 items lang ang gagawin ko. Okay? So, ang gagawin dyan, the time spent, kasi for example, yung first topic, 10, divided by 30, then i-multiply mo siya ng 50. Kasi yun yung number of items. So, 10 divided by 30 times 50. Kung may point yan, i-round off mo kasi wala namang point something na number of items, di ba? So, bahala ka nang mag-construct, kumbaga. I mean, mag-round off kumbaga, okay? So, 10, yung number of days na tinuro mo yung Major Hardware, yung topic na yan, divided by 30 days, okay? Then, i-multiply mo na kung number of items. Okay? So, that is parang 34.34% times 50, okay? 0.34 times 50 magiging 17 or basta 17 or 18 items. So, ibig sabihin, sa topic na ito, 18 items ang kukunin mo. Okay? So, kung tinuro mo lang siya ng isang araw, konti lang ang kukunin mo din doon na item. Okay? Yan yung purpose ng table of specifications. Okay. Now, kung na-identify mo na lahat ng items, 50 na yan, sabi ko, i-round off nyo, kayo nang bahalang mag-adjust sa mga number of items. Kung eto, 17 point something, di 18 mo siya. Kung eto naman ay 8.05, di 8 mo siya. Basta depende. Pwede mong i-9 ito, pwede mong i-17 din yan. Okay? Are you following po? Okay, now, meron ka ng items. So, si Major Hardware, 18 points ang kukunin mo sa topic na yan. Then, meron dito yung taxonomy. Okay? Remembering or knowledge, understanding, application, or applying, analyzing, evaluating, creating. Ito yung level naman ng cognitive domain. Kung remembering lang, yung basic lang na i-remember nila. Okay? Yung basic lang na i-remember nila. For example, major hardware components. What? Enumeration. List down the 7 hardware, blah, blah, blah. So, madali lang yun. So, that is remembering. Pero kung kailangan nilang mag-analyze, kailangan nilang mag-evaluate or mag-create, dito yon. So, dapat balance. Okay? Huwag mong ilagay lahat dito sa remembering yung mga questions mo.
pag dito lahat sa remembering or understanding, naku, baka 10 minutes pa lang tapos na nila yung exam. Which is intended, for example, to, let's say, 1 hour dapat yung test mo. Okay? So, i-balance mo. May mga madadaling question, meron din yung pinag-iisipan, yung analysis, mag-a-analyze sila, meron yung mag-evaluate, yung mag-judge sila, yung parang essay type. Okay? Creating. Okay? Like, for example, design a program for mga ganon. Kasi computer hardware yan. Okay? That's an example of table of specifications. And then, isulat mo din dito item placement. Saan mo ba ilalagay yung mga item na yan? O, pinakamadali, sabi niya, okay, yung 1 to 18, nilagay ko yung 18 items sa first lesson, 1 to 18. Bakit madali yung, nilagay niyang ganyan? Para yung mga bata din, pag nag-recall sila, ito yung topic ng major hardware. So, 1 to 18. Para iisa yung pag-recall nila. Okay? Then, 19 to 26, etong topic naman na ito. 26 to 34, ito. Para organized din yung pag-iisip ng mga bata. Okay? Pero pwede rin naman, like, ito, yung iba dito, 1 to 5. Tapos, yung ibang questions, ilagay mo sa number 36 to 40, mga ganon. Okay? Susulat mo din dyan. Okay? Time-consuming para sa teacher ito, pero kailangan natin para maging fair yung distribution ng test questions mo. Okay? Pero kaya nga sabi ko, since templated na yan, naka-generate na yan, automated, enter mo na lang, and bibigyan ka na lang ng sample. Okay? So, ito yung first step before you can make a test questions for the exams. Table of specifications. Parang sa LET exams. Okay? Hindi ka pwedeng mag-review sa LET kung hindi mo muna titignan yung table of specifications na binigay ni PRC. Okay? Do you have a copy of the LET specifications? Do you want to see? Yes, sir. Please Yung show ganitong it to table us. of specifications. Meron na kayo, meron na kayong nakuha, nakita sa online or excited Wala na pa, sir. exam. Sige, check natin. Wala Okay. pa po. Pero kasi baka mamaya nervousing kayo na, hala, dami palang component. Hala, ganito. Di ba? Sige, i-share natin. I-send ko din sa inyo, pero ayoko kasi ibigay muna. Wait, saan ba yun? Baka kasi mag-overthink kayo kung saan table of specs. Ito. So, unahin ko yung... Nakikita niyo ba full screen? Okay. Ito yung tignan niyo muna sa side na to. Tingnan niyo, meron siyang easy, 30%, moderate, 50%, difficult, 20%. Okay? So, ibig sabihin, balance. Mas lamang pa nga itong remember eh. Remember, ibig sabihin, yung recall lang siya. Okay? Tapos, yung application, yung mga situational analysis yan. Ito din, analysis din to, 6-4. Okay? So, punta na tayo doon sa Prof Ed. Huwag mo natin pakialaman tong Gen Ed. Okay? Professional education. Punta tayo doon sa topic natin ngayon, which is assessment of learning. Ito, letter D. Okay? So, sa module na assessment of learning, ideally, sabi ko ha, kasi ewan ko kung nagsasabi ng totoo itong mga nag-e-exams. Sabi kasi nila, sir, wala naman, kukunti naman ang assessment. Sir, ano naman, puro result. Sir, puro philosophical foundation. Sabi ko, that's impossible. Kasi may table of specs. Baka feeling nyo lang, sabi ko, philosophical foundation yun. Pero,
ang i-relate nyo yun sa assessment or i-relate nyo yun sa facilitating learning. Sabi ko, syempre, bakit pa magbibigay ng PRC ng table of specs kung hindi niya susundin, di ba? So, etong dinidiscuss natin na assessment of learning since yesterday, today, and later on, kasi ihahabol natin yung mga iba like yung sa DepEd, paano pag-assess ng mga bata, yung statistics kasi. Pero yung statistics, isasama ko na lang siya sa research. Okay? Na separate module natin yon. Now, sa assessment of learning, 50% ang makukuha doon. I am talking about professional education which is 150 points. Okay? Separate kasi yung major nyo, separate yung Gen Ed. Okay? In that 150 points, 22 items ang makukuha dito sa assessment of learning. Okay? So, yung dinadaldal natin na kahapon, ngayon, at saka next, ay 22 items lang yung kukunin. Okay? So, eto, 3 items na remembering, 3 items na understanding, 12 items na applying. So, ibig sabihin, ito yung mga situational analysis. Ito din, analyzing, evaluating, creating. Yung mga ito na yung mga question na meron siyang situation, tapos magde-decide ka kung anong gagawin mo as a teacher. Parang ganon. Okay? Yan, dito yan. Pero yung mga basic lang na it is a type of test that has 3 blah 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 blah. Andali lang yun. So dito yun sa understanding. Okay? Or remembering. So, ito yung table of specs na sinasabi ko. Okay? And then, yung iba naman na topic natin, yung yung 2 modules natin na module 3 and 4, yung child and adolescent development plus facilitating learning, 20% yon. 30 points ang makukuha doon. Okay? Kaya nga, maswerte nga kayo kasi itong laman ng table of specs ang tinuturo ko na sa inyo. Okay? Kasi, para hindi na kayo mawiwindang later on pag nag-review kayo na, hala, saan po hahalongkatin ito? Hala, anong question ito? Unit earner lang naman ako, 6 subjects lang yung nakuha ko. Diba? So, ito, assessment of learning. Okay? 22 points. Okay? And then, yung research, kaya ginawa ko siya ng isang module at saka yung field study ay 30 points din. Kaya tignan nyo, 150 items sa Prof Ed. Okay? 150 items sa Prof Ed. 22 ang remembering, 22 ang understanding. So, 44 yung easy. Okay? Easy kung alam mo yung concept ha, yung mga basic lang. Yung mag-a-analyze kayo, situation 79. Oh. Kaya at lagi nilang kinukwento na, sir, ang hirap, ang daming situations. Sabi, malamang kasi 79 kaya ang situations doon. Okay? You need to analyze. Okay? So, eto na lang yung mga iba na yung, alam mo kasi minsan eto yung mga mahahabang may kwento-kwento pa tapos mamimili ka din naman. 1 point lang din naman yon. Kaya sabi ko sa kanila, yung may mga mahabang kwento dyan, i-leave mo muna, doon muna kayo sa mga madadali. Balikan nyo na lang yan after. But don't forget na balikan. Sabi ko kasi kung saan yung mahaba, yun naman yung pinakamahirap. That's equivalent, pero that's equivalent to 1 question din. Pareho kasi yan ng weight eh. Yung isang mahabang question at saka yung isang madaling question, pareho lang din yan na tag-iisang point. Okay? So, nasa technique din yan ng pag. Kaya minsan, sir, kasi ang haba, nasa 100 pa lang ako, 10 minutes na lang, kaya ang ginawa ko na lang, nag-guess na lang ako ng ganito, ganyan, ganyan. Diba? Pag nag-guess ka, sayang din naman. Kaya dapat, learn how to budget your time,
3 hours with 150 questions. Okay? Ala, natatakot na sila. Baka hindi nyo na itutuloy. No, go for the goal. You have started, so you started with a smile, so we will finish it with a smile din. And you will take the board with a smile. Okay? Kaya eto lahat ng yan. O, yung topic natin nung isang araw na educational technology plus strategy of teaching and curriculum development, 45 points. So, ibig sabihin, tag 15 points ang makukuha doon. Diba yung module nyo before assessment, diba, educational technology, 15 points lang makukuha doon. Then before educational technology, diba, ang topic natin is methods and strategies of teaching, 15 points din yun. And then curriculum development, 15 points, kaya 45 points. Okay? And then yung module 1 and 2, 23 points. Ito yung foundations. Nandyan yung mga isms. Kaya don't be bothered about idealism, realism, kasi baka 10 points na makukuha doon. Pati yung historical foundation, anthropological foundation, okay? Meron pa dito, the professional teacher, the teaching profession. Kasi 23 points ito. So baka 13 points sa professional teacher, 10 points sa foundation. Okay? So, table of specifications, yan po yung distribution of test items per topic. Okay? So, meron din ganyan yung major sheet ninyo. Kada majors meron. Okay? Ito, English major. O yan, meron din dyan. Pero later na yan, para hindi nyo iisipin. Okay? So, that's basically the concept of saan na ba tayo? Table of specifications. So, yan yung sinasabi natin na table of specifications. Pero minsan kasi tatamad na ng mga teacher, hindi na nila ginagawa yung table of specs. Okay? Pero kailangan talaga yan. Especially for beginning teachers. Pero kung 10 years ka naman na, kung ako yung supervisor mo, yung academic, carry na lang, sige. Siyempre, expertise mo na yun, na-master mo na. Pero kung beginning teacher ka, 1 year, 2 years, 3 years ka pa, you need to do it. Okay? Okay, yan yung table of specifications. Now, so, after that, ready na kayong gumawa ng test questions. Okay? Yung mga hindi pa nagtuturo, sige lang, okay lang. Just create a question or test questions muna. Siyempre, mahirap kasi kung kung magka-copy-paste lang kayo online ng mga test questions. You can try as much as possible paano mag-construct ng test. Okay? Master niyo din yan. Kasi, alimbawa, pagkatapos mo nagturo, pwede ka nang maggawa kasi ng mga questions kung may time ka. Okay? Para at least hindi mo na lang babalikan ulit. Paggawaan na kasi ng test questions, submission na. Naku, i-scan mo ulit yung notebook mo, yung lecture notes mo. Saan na ba yung topic ko nung antong, di ba? Okay lang din naman yun, pero syempre, as much as possible, pagkatapos na, gumawa ka na. Makikita mo naman kung ilang topics, let's say, before the start of the school year, meron naman kayong syllabus na sinasabi. Yung listahan ng ituturo nyo per quarter, per week, ganun. So, makikita mo naman doon kung ito yung topic na mahaba. Ilang araw kong ginugol ito. So, ibig sabihin, mas marami ka rin kukunin na item doon. Okay? So, kung mas maraming araw mo siyang tinuro,
syempre, mas marami kang kukunin doon na item. Kung isang araw lang, edi konti lang ang kunin mo. Huwag kang magbigay ng 20 items na ilalagay mo sa one day mo lang diniscuss. Hindi pwede yun. Okay? Now, general suggestions in writing test. Sorry. General means yung overall pa. Kaya tingnan nyo. First, use your test specifications as guide to item writing. Diba? Hindi ka kasi pwedeng gumawa naman ng test questions mo na wala kang table of specifications or TOS na sinasabi. O parang si LET exams. Hindi naman niya pwedeng sabihin na, okay, magkakaroon kayo ng board exam on April. Mag-review kayo. Reviewin nyo lahat. Hindi naman pwede yun. So, dapat may guide din kayo. Parang kayo yung estudyante na magte-take ng exams. So, si PRC, bago siya maggagawa din ng mga ipapa-exam niya, bibigyan niya kayo ng table of specifications. So, yun yung pinakita ko kanina. Yun yung gagamitin, effective 2023. Effective siya nung March board exams. Kasi, bago na ang table of specs ngayon. Kasi nasa new curriculum. So, scrap na yung 2022 pabalik. Okay? Bago siya. Ayun yung pinakita ko sa inyo. I'll be posting that. I'll be sharing din kung gusto nyo. Pero ayoko kasi yung mag-advance lang. Naku sir, siguro hindi na ako magte-test kasi looking at the table of specs, baka ganun kaagad kayo. Looking at the specs, naku sir, wala akong kaalam-alam sa major shift, ganito. Hindi pwede, di ba? Kailangan mong, you have the goal to become a licensed teacher, then go for it. Focus lang. Kaya like kung ina-advise sa mga magte-take ng exams, decided na ba kayo? Or magta-try lang kayo? Ayoko yung magbo-board exam na na lulubog lilitaw. Or magpapakita lang kayo pag nag-register, tapos makikipag-meet na lang ulit, magpapakita sa ulit pag sir, kailan po yung verification ng PRC submission ng original documents? Yun ay 3 days before the exams. Di ba? Yung iba naman, never na nag-attend ng mga online review. Mag-self-review na lang daw. Sabi ko, sige, okay lang din, pero you need to take the risk. Baka mamaya mga review, mga outdated, or hindi sir, nag-review ako sa online sa Philippines, ganito, ganyan. Okay lang din yun, as much as possible. Kung ano sana, attend all review forms, as many review platforms as possible. Kasi okay lang yun. The more, the better. The more, the merrier. Okay? So, first suggestion is to use your test specifications. Gawa ka muna ng spec mo bago ka gumawa ng test. Write more items than needed. Kasi para meron kang pagpipilian. Baka mamaya yung ginawa mo puro knowledge or puro remembering. Diba? So when we say knowledge, puro lang what are, what is, who are the basic lang siya. Write the test items well in advance of the testing date. Sabi ko sa inyo, mas madali, mas okay kung after ng lesson mo, at least kung kahit paano, kahit 2, 5, 10 ang magawa mong test questions out of your topic kasi fresh na fresh pa sa'yo yung topic. Kaysa gagawa ka deadline, ganito, submission, cramming ka na naman. Okay? Write each item so that the task to be performed is clearly defined. Okay? Diba? Meron din tayong mga objectives per lesson kasi. So, dapat nakakagawa ka na ng mga test doon. Write each item in appropriate reading level. Siyempre, you know your students, you know your learners better. So, alam mo din kung paano ka gumawa ng questions. Kaya nga sabi ko minsan, yung mga ibang teachers, pag nag-check ako sa Miss, eto, siguro kinapi-paste mo lang ito sa libro. Kasi hindi ito maintindihan ng grade 3. Yung mga ganun. Siyempre, pag master, ka na din, alam mo din kasi yung mga
kalakaran ng mga test questions. Sabi ko, eto, maintindihan ito ng grade 2. Sabi ko, isasabihin kong ganyan kaagad sa teacher. So, tingnan mo naman yung appropriate reading level. Baka naman grade 1 yung estudyante mo ay nagbigay ka na ng isang kwento doon. Ang haba-haba ng question. Okay? Tapos sunod-sunod may mga questions pa. Why? What is? Okay? So, it should be appropriate to the level of your learners. Okay? Write each item so that it does not provide help in answering other items in the test. Ayan. Write each test item so that it does not provide help. Okay. So, pag naggawa din kayo ng question ninyo, sagutan nyo na din. Kasi magsasubmit din kayo ng answer key sa teacher or sa principal later on pag nag-submit kayo. Okay? Para, tawag doon, this is also to minimize yung paulit-ulit na questions. Baka naman yung multiple choice mo nandun din sa identification. Okay? Yun yung number 6 na yan. Baka yung multiple choice mo, yung mga clues nasa identification. Okay? So it does not help in answering other items. Okay? Tas, let's say for example, sa multiple choice mo, number 1, let's say social studies ka, kung kailan na-elect si BBM as the new President of the Philippines. Okay? So may choices ka doon. A, May, blah, blah, blah. B, May 9, 2000, ganito, ganun. So dates ang ano mo. Tapos, sa identification type mo naman, ay sa true or false, meron ka doon na BBM was elected as President on, di ba? O, nandun na yung ano. So, it will help them answer sa multiple choice. So, wag naman ganon. Okay? Sayang kasi yung test pag ganon lang. So, nagiging remembering na lang siya. Hindi na sila nag-analyze kasi nandun na. Okay? Write each test item so that the answer is one that would be agreed upon by expert. Yan, gumawa ka ng answer key mo para hindi mo makalimutan. Bakit kailangan mong, let's say, natapos ang lesson mo, gumawa ka ng 10 items na test. Sagutan mo na din. Para hindi ka naman babalik-balik sa mga libro later on kung anong sagot nito. Kasi ikaw din ang mag-check ng test paper mo para ready. Okay? Write test items so that it is proper level. It is the proper level of difficulty. Kaya may specs para makita mo kung baka puro difficult yung questions mo. Okay? Baka nandito lahat sila sa right side ng specs. Anong mangyayari pag puro difficult? They will not be able to finish your test. Okay? Hindi nila masasagot on time. Like yung math teacher namin dati na lagi kong pinapagalitan. Kasi yung grade 10 siya, yung exams niya sa math, parang pang board exams. So, yung exam niya is good for 2 hours. Nagko-complain lagi ang mga bata. Kasi yung multiple choice pala niya na 1 point, kailangan mo pang mag-solve hanggang Tapos meron pa siyang problem solving. Kaya minsan nagko-complain sila na, sir, nandito pa lang kami sa number 20. Tapos na 1 oras. Lahat sila ganun. Lahat ng section ganun din. So, hindi na dahil sa bata yon, nasa teacher yon. So, paano mo malalaman na kayang-kaya ng mga estudyante yung nasagutan in 1 hour? Mag-test, dry run. Kung 50 item yung test mo, good for 1 hour, sagutin mo siya. Kung masasagot mo in 30 minutes, okay. Masasagot ng mga estudyante mo ng 1 hour. Pero kung ikaw mismo, ikaw ang gumawa ng test, 50 items lang, good for 1 hour, sinagutan mo rin in 1 hour. Tamang-tama lang na nasagutan mo siya in 1 hour. Automatic, sasagutan ng mga bata yun in 2 hours. So,
hindi nila masasagot lahat kasi 1 hour lang binibigay sa mga exams. Okay? So, sabi ko sa math next, sabi ko, Sir, meron ka namang specs. Diba? For you to distribute. Yung kalahati dapat nito medyo remembering naman. Huwag naman puro difficult. Huwag mong pahirapan yung mga bata. Kaysa sobrang galing siya, ang galing sa math. Ikaw magaling, pero hindi naman yung mga bata. Diba? So, dapat proper level of difficulty at the level of your students. Yan. Okay? Kung magaling yung academic supervisor nyo, ganyan ang gagawin niya. Hindi yung check lang siya. Sign. Pirma. Ako di, nag-exam, nandyan na, dagsaan mga estudyante, reklamo, pati parent, reklamo, ang hirap daw ng test. Makikita mo naman yan meron tayong sasabing item analysis. Yun yung next na topic natin. I-analyze mo per item kung mahirap ba siya o hindi based on the scores of your student. Okay? Tapos, malalaman mo na 95% pala ng klase na yun ay failed. So, hindi na dahil sa mga bata yun. Teacher factor. What have you done as a teacher? Bakit 95% bagsak? Hindi mo pwedeng sabihin na, sir, naituro ko naman yan. Ayaw nang makinig. Diba? Hindi pwede yun. Kung ayaw nilang makinig, meron tayong teaching strategy na sinasabi. May teaching method. May teaching style. Okay? Maghanap ka ng way na mas madali nilang maintindihan yung topic mo. Okay? So, siguro ngayon naalala nyo na, yung teacher ko nung high school, kaya pala ganun, di ba? Hindi pa dapat pala yung ganun. May mga ganun kasing teacher, yung mga terror. Kunwari, na, ang galing-galing sa ganito. Hindi naman. Ang measurement naman ng kagalingan is how much learning na makukuha ng mga bata. Hindi yung ang hirap intindihin ka ng mga bata kasi ang hirap yung subject. Hindi. Kung mahirap yung subject, it's up for you as the teacher to make it easier for the student to understand. Ganun dapat. Happy lang. Okay? When a test is revised, recheck its relevance. There's no harm in revising. Diba? Kaya nga sabi sa isang guideline kanina, gumawa kayo ng test items na mas marami kaysa sa, let's say, 50 points ang kailangan mo. Gumawa ka ng 70 points. Okay? Baka kasi ibabalance mo yan Baka kasi mamaya puro ang hihirap nung Kasi tatry mo din yan. Naku, 1 hour and 20 minutes kung sinagot itong test. O di, bawasan mo ng mahihirap. Lagyan mo ng medyo madali. Kasi kung 1 hour mo siya sinagutan, kagaya sinabi ko, 2 hours yun sa sagutan ng mga bata. Okay? Mamaya i-share nyo yung yung experience nyo, especially yung mga nagtuturo na how do you usually construct test questions? Ito din kasi yung mahirap na, let's say, 3 kayong teacher ng math sa isang grade level. So, minsan, iisa ang gagawa. Mahirap yung ganun. Kasi hindi mo alam yung level din nung teacher na gagawa. Baka sobrang, tawag doon, mataas ang level niya or baka hindi yung type ng pagtuturo niya ay hindi kapareho mo. Diba? May mga ganon. So, kung ganon man, let's say, iisa ang gagawa. Let's say, ako nang gagawa ngayong first quarter, ikaw naman second quarter, ikaw ang third quarter. Carry lang yon. But, of course, pagkagawa ng test, i-review mo. Tignan mo kung kayang-kaya ng mga estudyante mo yon. Okay? Baka mamaya, kaya lang sa section ng teacher na yon, yung sa inyo hindi. Okay? Now, let's have these are general suggestions. Ito naman yung mga specific. Okay? Sa supply type, so ito yung mga susuplayan. Like essay, completion, okay, short answer, word the items so that the required answer is both brief and specific. Sa instruction to. Lahat dapat may instruction.
Mamaya, I will show you some samples of test questions. Do not take statements directly from textbooks to use as a basis for short answer items. Karamihan ng ganyan, mga teacher, nagka-copy-paste lang, tinatamad. Kaya ako, pag science teacher ka, naku, alam na alam ko yung mga laman ng mga science books, kaya wag kang gagawa ng mag-copy-paste sa mga science books, okay? Siguro kung social studies ka or English, at ako ang academic supervisor, baka minsan hindi ko alam na kinopy-paste mo pala yun. Okay? Do not take the statements directly. I-rephrase mo din naman. Okay? A direct question is generally more desirable than an incomplete statement. Minsan, go for a direct statement na lang. Huwag na kasing paikot-ikot. May mga first sentence ka pa, second sentence. Okay? If the item is to be expressed in numerical units, indicate the type of answer needed. Okay? Especially sa mathematics and science. Sabihin mo doon kung minsan kasi may instruction ka din doon express your answer in the lowest term. All answers should be expressed in words, in numbers. So be specific with your directions. Blank should be equal in length. O, di ba? Arte-artehan pa tong fill in the blanks. Kasi siyempre, minsan kasi iniisip ng mga bata, kung mas mahaba yung blank, ibig sabihin, siguro mahaba yung word dito. Ganun kasi ang mentality ng mga bata. Okay? Eto, mas maliit yung blank. Siguro one word lang yung sagot. Ayun, yung iniisip kasi ng mga estudyante. Kaya dapat pare-pareho yung blank nilagay mo. Okay? Sa fill in the blank type of test or completion type. Especially sa grammar, yung may mga story tapos may mga blank doon or may mga missing words, ganon. So yung mga blanks dapat pare-pareho para maiwasan yung notion ng mga bata. Okay? Kahit high school yan. Kung makita nila yung blank na mas mahaba, siguro 3 words ito. Ganon sila. Okay? Kung mas maliit, 1 word lang yan. Diba? So, para hindi sila walang notion na ganon, pare-pareho dapat in length. Okay? Answer should be written before the item number for easy checking. O, tulungan nyo rin yung sarili nyo. Pag gumawa ka ng blank, number 1. Ganon, para, let's say, kung isasagot nila ay A, B, C, para check, ganun ka lang. Hindi yung hanapin mo pa yung answer doon. Diba? So, mas mahirap. When completion items are to be used, do not have too many blanks. Blank should be at the center of the sentence and not the beginning. O yung sabi ko kahapon, diba na bawal yung blank is the capital of the United Arab Emirates. Blank is the iwasan natin yung gano'n. Okay? Kasi may hirapan silang mag-isip kung ano yun. Kumbaga parang incomplete. Magiging incomplete statement. Gano'n. Magdo-dual meaning. Okay? So, yan yung mga supply type. Yung mga selective type naman, like yung alternative response, yung true or false. Avoid broad statements. Avoid trivial statements. Use of negative statements, especially double negatives. Kasi kung yung statement mo doon ay the solar system has 10 or has 9 planets only. Okay? So, yung only, isipin nila na yun na hindi, false ito kasi may only. Okay? Or, science is not a body of knowledge. So, negative statement yun. So, automatic false siya. Diba? Or,
mas madali lang ma-identify kung true or false. Okay. Avoid long and complex sentences. Kasi mahirapan din naman yung mga estudyante na mag-analyze sa true or false. Avoid including two ideas in one sentence unless it is a cause and effect relationship. One idea lang ang ilagay mo sa isang sentence. If opinion is used, attribute it to some source unless the ability to identify opinion is being specifically measured. Especially kung yung mga quotes or mga clips, kailangan mo siyang i-reference. I-attribute mo siya sa source according to ganon. Okay? True statements and false statements should be approximately equal in length. Bakit? Kasi isipin na naman ng mga bata na kung mas mahaba, dinagdagan ni sir ito ng kaya false ito. Diba? So, dapat lang siya, equal. The number of true statements and false statements should be approximately equal. Kasi alam niyo mga teachers, minsan na, ako din, ginawa ko din yan dati. Gusto ko isa as 10 true or false 10 items. Para mas madaling mag-check, ilagay mo lang yung isa lang ang false mo doon. Para hanapin mo na yung, let's say false ay number 9. So i-check mo, then true na lahat. Check. Madaling mag-check. Pero hindi dapat equal. Okay? Para hindi nila isipin. Kasi minsan pag nahalata nila na false. Siguro false lahat ito. Sige. Kasi mamaya after the exam sabi nila, sir, isa lang ang true sa exam, no? Ganun kaagad sila. O di, mabubuking ka na. Okay? Start with a false statement since it is a common observation that the first statement in this type is always positive. Yeah, common notion yun ng mga bata. Pero pwede rin kasing halu-haluin. Okay? Yan sa alternative response or true or false type of test. Now, sa matching type naman. Use only homogeneous materials in a single matching exercise. When we say homogeneous materials, kung isang topic lang. Halimbawa, karamihan sa inyo social studies, mahirap yung paghalu-haluin mo yung mga dates. Let's say, for example, Japanese era, Spanish era, American era. Mahirapan yung mga bata, okay, na mag-identify, magkuha ng answer. So kung ang halimbawa topic mo lang ay cell division sa science, yung matching type na yun about cell division lang. Or kung kung isang lesson siya with subtopics, pwede rin yun. Okay? Para hindi naman sila sobrang nahihirapan. Include an unequal number of responses and premises and instruct the pupils that response may be used once, more than once, or not at all. Sabihin niyo rin yun. Di ba meron tayong review before the exam? Sabihin niyo na okay? There are items that are our answers that can be used once, pwedeng ma-repeat. Okay? So, wag lang mag-isip na since eto 10 points tapos 11 yung choices, wag niyo isipin na, or it doesn't mean na yung 10 doon ang correct answer, isa lang yung mali. No. Kung merong doon maulit-ulit, sabihin niyo beforehand. Okay? Keep the list of items to be much brief. Okay? Para hindi masyadong mahaba kasi 2 column yun. And place the shorter responses to the right. Yung pagpipilian, doon dapat yung mas maliliit. Yun yung sagot. Okay? Minsan din sa akin, sa matching type, arrange the list of responses in logical order. Pinapa-arrange ko din siya in alphabetical order. Okay? It's either the column B. Okay? Indicate the directions, the basis for matching the responses. Paano? Siyempre, kung halimbawa, ang matching type mo ay
skeletal system. So, match the skeletal system, or let's say digestive system. Match the organs in column A. Hindi. Mas maganda kasi kung organs yun. Match the functions in column A with the corresponding organs in column B. Ganon. Explain nyo kung anong relationship. Okay? So, yung mga choices nandun, mouth, esophagus, stomach, large intestine, small intestine, yun. Okay? Then yung column A, yun naman yung mga functions. So, yun yung sinasabi ng number 5. Indicate in the direction. So, match the function of the organs in column A with the respective organs in column B. Ganon ang pagbigay ng instruction. Place all the items for one matching exercise on the same page. Ang hirap kasi minsan nung napuputol, yung ibang choices na sa likod. So, ganun yung mga bata pag nagtitest. Flip ng page para hindi distractive at para hindi rin tawag doon, nakakaistorbo sa iba at hindi nahihirapan yung mga bata. Dapat isang page lang. Utilize one page for your matching type. Di baling ang mga multiple choice ang mapuputol. Okay? Huwag lang yung matching type. Okay? Next, true or false type. Multiple choice. The stem of the item should be meaningful. Okay? The item should include as much of the item as possible and should be free of irrelevant information. Pwede naman kasi maglagay sa option minsan ng isang joker. Joker ang tawag dun. Yung, kumbaga, alam na alam nilang hindi kasama sa choices. Okay? Para naman yung tatlo na lang ang pagpipilian nila. Use a negative stated item stem only when a significant learning outcome requires it. Usually naman, hindi naman tayo dapat laging positive statement. Okay? Which of the following is a branch of science that deals with the study of blood? A. Biology. B. Zoology. Ganon. Puro positive. Highlight negative words in the stem for emphasis. For example, which does not belong to the group. So, i-highlight mo yung does not. All the alternatives should be grammatically consistent with the stem of the item. Ay yung mga choices na to. Grammatically consistent, ibig sabihin, kung process siya, process dapat lahat yung choices. Let's say, ayan, question mo. Which of the following is not a branch of botany? A. Dapat yung mga choices mo, branches of science talaga. Okay? Let's say, for example, ano mga branches of botany? Basta lahat dapat puro branches of science or botany naman. Huwag kang magbigay na hindi para consistent siya. Okay? Tapos yung grammatically consistent, pwede rin yung, kung let's say for example, which is not a function of cell. A. Delivers or manufactures food from blah blah blah. B. Delivers nutrient, dapat ganun, consistent. Okay? C. Kills bacteria. D. Eats harmful bacteria in the blah blah blah. Okay? So it should be grammatically consistent. Pero kung hindi nyo nagawa, siyempre, trabaho na din yun ng academic supervisor to check your test questions. Pero, siyempre, as much as possible,
dapat free of error na yung sasubmit natin. An item should only have one correct or clearly best answer. Okay? Item used to measure understanding should contain novelty but beware of too much. Ito yung mga madadali lang. All distractors should be plausible. Yung hindi naman masyadong madaling madaling ma-identify na yun ito mali ito. Ito ang tama. Verbal association between the stem and the correct answer should be avoided. Like, yung meron ka ng clue na makikita kasi doon sa item na very obvious na ang answer kasi nakita mo na yung clue doon sa question mismo. Okay? Yun yung verbal association between the stem and the correct answer. Okay? Maraming ganong questions yung makikita mo na kaagad. Ang tinatanong dito ay ito, kaya ito ang sagot. Diba? The relative length of the alternative should not provide a clue to the answer. Okay, same din. Alternative should be arranged logically. The correct answer should appear in each of the alternative positions in approximately equal number of times. Huwag niyo namang ipa-obvious na puro A lahat ang sagot. Okay? I-mix nyo din. Kasi, hala A, number 2. Hala, number 6 na A pa din ang sagot. Very obvious yun pag gano'n. Okay? So, it should appear in each alternative positions naman. Huwag yung... Kasi minsan ang teacher iniisip niya yung madaling mag-check. Okay? So, pag pinakamadali, di ABC, 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 kaya di ka na tumingin sa answer key. Diba? Kung gusto mong mapadali o gusto mo naman A, 5, B, 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 5, ganon. Para madali lang yung mag-check. Pero hindi dapat ganon. Okay? Use of special alternative should be done sparingly. Wag naman lagi yung none of the above, all of the above. Okay? Wag laging merong ganyan. Ibig sabihin, mahirap din kasi yung di ba? Yung none of the above. Kung wala na silang maisip, baka none of the above ito. Ito okay naman lahat to, all of the above. Pwedeng gamitin pero hindi dapat lagi in all items. Do not use multiple choice items when other types are more appropriate. Kagaya sa math na sinasabi ko, kung mas okay sa problem solving, edi problem solving mo siya gamitin. Huwag mo nang i-multiple choice pa na magsusolve muna sila ng mahaba ng 10 minutes bago nila ma-identify yung correct answer. So, hindi siya pang multiple choice. Okay? So, dapat yung appropriate. Okay? Same malito. Always have the stem and alternatives on same page. Ayan, nag-jump siya. On the same page. Break any of these rules when you have a good reason for doing so. So, it's still, open. Mali ito ha, essay dapat ito, essay. Restrict the use of essay questions to those learning outcomes. Kung ano yung objectives mo, yun yung gawin mong essay. Phrase each question so that the pupil's task is okay. Indicate an approximate time limit for each question. Avoid the use of optional sa ng essay. Okay? Pagbibigay ng essay type. Usually naman ang essay, huwag ka magbigay ng 20 points, 30 points, 5 points, 10 points, pero make sure na it's worth the pag-construct nila. Okay? This is one way also para naman sa mga batang magagaling magsulat, magagaling mag-express ng ideas. So yung iba, matitrain din sila
mabuboost yung confidence nila to express themselves through writing. Okay? So as much as possible, especially sa high school, meron kayong essay part sa last part ng test. Kahit 5 points or 10 points. Okay? In any subject. Ako, talagang nag-require ako kahit isa. Especially kung may how and why. Kasi that's critical thinking. You are teaching them to think critically. Especially for higher order of thinking skills. Okay? Now, syempre, with relation to essay, kailangan mo din ng scoring rubric. So, ito yung mga structured, unbiased, scoring guide. Ito yung parang, tawag doon? Criteria for judging. O parang ganun yun. Para iwas complaint, iwas, bias. Kailangan meron kang pre-established performance criteria. Okay? Kung let's say, sa MAPE ka, yung arts mo doon, nagpa-paint ka, dapat you should have a clear scoring guide. Okay? Dapat meron kang nagpasayaw ka, halimbawa, performance exam. Okay? Yes po. Yung sabi ni Ma'am Salve, resibo pag may rubric. Para maiwasan, especially po pag nag-ano ka ng essay, yung iba kasi naman, 10. Kahit di pa binabasa, mahaba. Nakita lang na mahaba yung sagot, 10. Okay? Ako minsan, pag nag-check ako ng essay, check ko pa yung grammar. Especially naman kung grade 10. Para naman maayos-ayos naman kasi grade 10 na sila. Especially pag senior high school. Okay? So, dapat meron kang criteria. Types of rubrics. We have holistic rubric. Ito yung requires the teacher to score the overall process without judging the component parts separately. Okay? A single score is assigned based on the overall quality of the student response. Okay? Pwede ka naman kasing kung expertise mo na yun, pwede na. Sabihin mo na lang doon na 95. Basta alam mo siyang i-justify. Okay? Overall yung pag-grade mo kasi siya. Kasi holistic, overall. Okay? Yung next type is the analytic. Individual parts yun. Ito yung sinasabi natin na mayroong, let's say, creativity, 5 points. Color combination, 5 points. Sa essay naman, grammar, organization of thoughts, content, relevance to the theme, 10 points, 5 points. Yan. That's analytic rubrics kasi the teacher scores separate individual parts of the product or the answer, the performance. Then tinototal niya lahat. The sum of the individual scores to obtain a total score. So, ito nga yung criteria for judging. Okay? So, let's say for example, kung 10 points ang essay na yon, then 10 points for content, 3 points for writing style, 2 points for grammar. Para matuto din yung mga bata na mag-correct ng grammar, mag-practice sa grammar. So, kahit correct yung on point siya, pero ang dami niyang grammatical lapses or error, bibigyan mo lang siya ng 1 dito sa grammar. Tapos, ang writing style niya, halimbawa, may introduction siyang 1 sentence, then nag-rebuttal siya, then yung last part niya nag-conclude siya. Ang ganda ng writing style niya, 3 points. Pero kung ang gulo nung sinasabi niya, pero may sense naman, on point siya pero magulo lang, may nasa introduction, nasa conclusion, ganon. So, hindi ko siya bibigyan ng 3 points sa writing style. Okay? Siguro bigyan ko lang siya ng 2 points. Tapos marami siyang grammar lapses, so 2 points. So, ang score niya ay 13 points lang. 13 points over 15. At least, ma-justify mo. In-circle mo yung mga wrong grammar doon habang binabasa mo yung essay niya. Okay? That's analytic
rubrics. Maraming rubrics na sample online. Ito yung holistic na sinasabi natin. Ito yung usually na ginagamit sa mga schools dito eh. Ini-encircle na lang ng teacher. 4. Ganun lang siya. Over 5. Kasi, the student demonstrate considerable understanding of the problem. All requirements of the task are included. Ganun. So, ito yung holistic na sinasabi. Diba sa mga task nila, naka-attach na to. Tapos, i-encircle mo na lang. 5. Ganun lang siya. 3. Yun yung score mo over 5. Tapos, sa analytic naman, yan, may mga criteria siya. So, kung ito yung criteria, ilan ang pinakamataas na score? 1, 2, 3, 4. So, 16 points ang pinakamataas na score. Okay? So, kung let's say sa criteria 1, 4 siya, 4, 4, 4. So, perfect siya. 16 over 16. Okay? Yan yung sasabi nating mga rubrics. Ito mga ano lang to, mga old compilation ng test questions. Okay. Achievement test in Science and Technology 7. So, siyempre, ganyan ang pagsulat ng test. Ito yung logo ng school. Ilagay mo kung anong test yan. First quarter exams, anong subject, anong academic year. Name, score, rating. Teacher, then parent's signature. Minsan nilalagay yung parent's signature kasi once you distribute the test paper, kailangan nilang ipasign sa mga magulang para makita ng mga magulang yung test niya. Okay? O, pasign mo. Now, ito yung identification na sinasabi ko. Identify what the following statements are asked or statements asked for. Choose the answer from the table. So, this is a selective na siya kasi may pagpipilian. So, kung titingnan nyo, equal yung blank. It refers to the minimum speed. It refers lahat ang start para grammatically consistent. Tapos, ito, i-alphabetize mo din yung mga choices. Yan, mamimili sila dyan. Pero dapat, kung ako dyan, susulat ko pa dito, write the correct answer in or on the blank provided before each item. Although, alam naman nila kung saan isusulat. Pero minsan kasi may mga batang, Sir, saan susulat yung answer? Oo nga naman, kasi wala ka namang sinabi. Pwede naman nilang isulat dito. O kahit sabihin mong may blank na nga dyan, sir, wala kang sinabi. Diba? So, dapat lagay mo dito na write your answers on the blank or space provided before each item or number. Para alam na nila na nandun. Kung magtanong sila, will you read the instruction first? O, gano'n naman sabihin. Para banata naman yung estudyante. Okay? So, it refers lahat. Okay? So, this is identification. Pero dapat, ano ang mali dito? O dapat hindi siya nakakat. Kasi, kung nasa number 18 na si estudyante, naku, balikan pa niya sa first page, nandun yung choices. Okay? So, sa mga ganong test, dapat isakto mo. Pwede naman kasing isakto yan. Halimbawa, i-adjust mo siya para maging isang page lang. Para hindi naman nahihirapan yung mga bata sa ang tawag doon, sa paghanap ng correct answers. O, ganyan. Okay? Para umakyat lahat ng mga items. So ideally, ganyan dapat. Meron pang isa. Okay? Para naman from 1 to 20, nakatutok lang yung bata dito sa mga choices mo. Okay? So this is an identification type.
Para maging consistent sa grammar, dapat ganyan lagi. It refers to or it is the it is the crystallization of minerals. It is knowing how to adjust. It is a naturally occurring inorganic blah blah blah. Okay? This is identification. Ito yung sinasabi kong modified true or false na binibigay ko sa high school. Para naman mag-isip-isip, mag-analyze. This is modified true or false. Write A if the statement is correct or valid, and the second statement is incorrect or invalid. So, ito daw. A. Kasi every item may dalawang statements. So, dalawa ang i-analyze nila. Tapos, B ang sagot kung yung first, yung A ay false, then yung second statement is true. Nilagay ko ditong valid kasi minsan, valid means pwede. Pwede siyang sagot. Ganun. If both statements are correct, and then D if both statements are false or incorrect. On the blank provided before each item. So, ibig sabihin, ang sasagot nila dito ay A, B, C, A, D. Ganun. So, i-analyze nila yan. So, at least pang pang high school. Huwag naman na yung true or false. Ganun ka lang. Okay? Susulat nila true, false, true, false. Multiple choice. Siyempre, alam mo naman na yung multiple choice. Diba? Take note, laging may directions dapat ang mga tests. Choose the correct answer. Write the capital letter on the space provided. O ganyan. Kasi capital, minsan isusulat nila letter A, small, B. Ang hirap din kasi minsan yung mga maliliit na sulat, na pen craft. So better, capital letter lahat para mas madali ka rin mag-check dito. Check, check, check. Ganyan. Okay? A, B, C, D, A, B, C, D. Yan. Multiple choice type of test. Tingnan nyo to. All the following are examples of mixture except. So, yun yung in-emphasize. Saan dyan yung except. Now, enumeration. Give what is or are asked. Write the answer on the blanks provided. Give some sample elements. Name daw ng element tsaka yung symbol niya. So, sample elements lang naman. For example, oxygen, then O. Carbon, then C. Ganon. Okay? That's enumeration. Ito yung table completion naman. Okay lang to kasi nasa table naman. So, hindi, pakasabihin nyo, Sir, di ba bawal magbigay ng, ng blank at the beginning? Yes, pag paragraph. Pero ito sa box sila. So, complete the below table. Iko-complete nila yung table. Kasi table completion. So, si B, anong pangalan? Ito, yung second is symbol. Classification niya is either metal, metalloids, or non-metals. At ito, anong pangalan ng element? Ito, capital letter B is a metalloid. So, dito ang sagot ay boron. Okay? Dito naman, nitrogen. Tapos ito, non-metal. Ganun lang. Table completion. Di ba madaling gumawa ng ganitong type of test? Okay? Matching type. Ito yung sinasabing matching type. See, one page lang siya. So, correct ako. Okay? Now, saan lang yung mali dyan? Yung instruction. Diba sabi niya, i-describe mo kung ano yung nasa column, kung ano yung nasa column B or column A. Okay? So, ito ay, ang topic dito ay cell division. Okay? Mitosis and meiosis. So, siguro, match the concept of cell division in column A with their corresponding yung tawag na pangato process in column B. Okay? Ganun dapat ang pagbigay ng instruction.
Para alam nila na anong mga to. Ito pala ay yung function nitong A. Ito pala yung definition nito. Ganon. Okay? And then as much as possible, i-arrange nyo alphabetically yung mga choices. Do not give exact number of choices. Dito may 3 sobra. Which is okay lang din kung may 3 sobra. 3 ba? Basta dapat may sobrang 1 or 2. Okay? Yan. So, kung titingnan nyo, maayos din. It involves the distribution. It occurs by the formation, the process by which, yan. Okay? That's matching type. Okay? Sa science, meron din ganito. Sa mga MAPE, labeling. Label the parts of the microscope. May kulang. Write the answer on the blank provided. Kasi minsan, kung hindi mo susulat yun, isusulat mo dito yung mga sagot. Number 1, dito. Eyepiece. Ganyan, susulat nila dyan. Kaya, kung pagalitan mo yung bata, ikaw ang mali. Kasi hindi mo sinabi. Kasi sabihin mo, automatic naman kasi nandyan yung mga blank. Malay ko kung saan gagamitin yan. Diba? So, dapat label the parts of the light microscope. Write the answers on the blanks provided based on the corresponding number. So, si number 1, ano itong part na to ng microscope? So, susulat nila dito yung pangalan. Ganun dapat ang instruction. Kasi minsan, pag ako yan, dito ko susulat. Number 2, yan. Mas mahirapan kang mag-check na teacher. Yan, hanapin mo pa saan ang number 3, number 4. Ganon. Okay? Label the parts of the animal cell. Eto okay lang kasi wala kang nilagay na blank. So, automatic, susulat nila dito sa arrow. Okay? Sa social studies, pwede rin yung name the countries in the Asian continent. Lagyan mo ng arrow, anong country yan. Ayan. Okay? Classification, sa math ito. Classify the following whether monomial, binomial, and trinomial. Write the answers on the blank provided before each item. Laging nilalagay dapat yon para alam nila kung saan isusulat. So, maraming types ng test pa, hindi lang yung mga na-mention. Kasi, ito din, supply type. Supply the missing term to make a statement true. M squared plus 12m plus 36 equals, meron blank doon. Siyempre, isosolve mo yan para makuha mo yung sagot doon. Okay? Matching type din ito sa math. Ito siya, yung sinasabi ko. Meron siyang intro. This test will give you an idea how factors are associated with products. Okay? So, ibig sabihin, lahat ng yan, factors. Meron siyang clear na instruction. Match the factors in column A, ito, with the products in column B. Meron pa siyang to decode the secret message. So, yung sagot dito, secret message. Pero minsan, huwag maglagay kasi alam na nila yun. Diba? Magigess na nila yung correct. Ma-perfect nila yan. Okay? Pero kung gusto mo, okay lang din naman. Ayan. Kung nasagutan nila yung 15 items properly, merong secret code. So, ganun dapat hatin na nyo. Very clear yung dito. Match the factors in column A with the products in column B. At matching type. Factor the following expressions. Pwede rin itong identification. Ano pa? Next. Spelling. Ito yung mahirap. Maduduling yung mga bata pag ganito. Choose the correct spelling from the given choices. Write the capital letter of the correct answer in the space provided before each item. So, ibig sabihin, pipiliin mo yung tamang spelling ng word na appropriate, 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 appropriate. So, kung ang sagot mo dyan ay letter B, sulat mo dito B. Okay?
Grammar application sa English. Ito yung completion type. Complete the composition below by supplying the correct pronoun for the sentences. Write your answers on the blank provided. So, story ito. The Legend of the White Truck. So, kung titignan nyo, may numbering siya. Bakit? Para madali kang mag-check. Okay? Kasi may answer key ka. Okay, number 1. Correct. At saka yung mga blanks, equal in length. Okay? Para wala silang isipin na mahaba, maliit yung short yung answer. Lagyan mo ng number para alam mo yung i-check mo. Number 1, 2, 3, 4. Yan. Ganyan ang completion type of test. Same din ito. Ito naman, naging supply na siya. I selected. Okay? Kasi meron ditong choices. Okay. Reflex, has, have, studies. Yan. Library application o essay. Pag magbigay kayo ng essay question, ganito dapat. Direction. In not more than 7 sentences, answer the below statement briefly but substantially, guided by the rubric below. So, dapat 7 sentences lang ang sagot. Paano mo i-grade? 10 points yan. Ang focus or main point, 6. Kung hindi niya deserve ang 6, lagay mo lang 4. Organization, format, how he or she organizes the answer, 2 points. Language style, conventions, grammar, 2 points. Para makuha na yung 10 point. Okay? Yan, dito mo ilalagay yung mga score niya. Let's say 5, 2, 2. Okay, 9. So, 9/10 ang score niya. Okay? Tagalog. Pagsulat ng sanaysay, sagutin ang mga sumusunod na tanong, 10 puntos. Kung ikaw ay mabibigyan ng pagkakataong manaliksik tungkol sa blah, 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 blah. Okay? Ito. Nakatugon sa tema o topiko. Ibig sabihin, relevant sa topic. 4 points. Organisado, kaisahan, sapat na informasyon or detalye. So, kung complete siya ng information, sufficient ba siya, organize yung pagsulat niya, 4 points. Kabuang anyo, o pag overall kasi, let's say, grammar, kasama na dyan, malinis ba ang minsan inilagay mo din yung cleanliness, minsan kasi daming erasures, ganyan, may mga araw-araw, di ba? Pero kung malinis ang pagkakagawa, ilagay mo 2 points sa kabuoang anyo. Then, dito makikita mong score niya. Parang hindi na mag-complain ang bata na, Sir, bakit 8 lang ako? Syempre, anak, dito, hindi organize yung answer mo, kaya 2 lang nilagay ko dyan. Ang gulo kaya nung, pagkakasulat mo. Diba? Tsaka medyo kulang ng information yung answer mo, kaya 2 lang dito. Okay? Makikita na nila yan para maiwasan yung wala masyadong question. Let's say sa MAPE ka naman or kahit sa social studies, kung magpapa-art appreciation kayo, yung magpapa-drawing kayo, halimbawa, create an artwork in any form, be it a poster, illustration, cartoons, caricature, comics, as your own interpretation of the below passage or slogan of the World Peace Day on the box provided. So dito daw, basahin mo daw ito, kung paano mo siya i-interpret, i-drawing mo siya. Pwede mo in poster form, cartoons, or comics, dito, drawing mo dito. So, paano mo i-interpret itong slogan na to or passage? So, relevance. Relevant ba yung drawing mo? 6 points. Creativity or craftsmanship, kung gaano ka creative, 5 points. Composition or overall, siyempre kung may kulay-kulay, okay. Kung maganda yung pagkakapresent, 4 points. Para makuha niya ay 15 points. Okay? So, eto yung rubrics. Very important yan.
sa pag-ayos. So, dito lang niya ito-drawing yung sarili niyang interpretation kung anong ibig sabihin nito. Okay? Pero meron ka naman na doon idea that this is about, ilagay mo kung ano yan para makuha mo yung focus and relevance. Sabi niya, of the below passage or slogan of the World Peace Day. So, ang idea nito ay World Peace Day. So, dapat, ang i-drawing mo dyan is related to the World Peace Day para makuha mo yung 6 points. Baka mamaya, ang dinodrawing mo na dyan ay about war, pwede rin about war, pero syempre, tingnan mo yung peace side. Baka dinodrawing mo na dyan about Christmas, kung saan-saan napupunta yung drawing mo. So, nawalan ka na ng relevance and interpretation. Or pwede rin siguro kung about Christmas, basta makita mo doon yung peace. So, usually, may mga symbols kasi yan. Kung peace, like yung dove, di ba? Dove or yung unity, yung hawak-hawak kamay, mga ganon. May mga basic symbols naman na gagamitin pag nag-drawing. So, pag may mga ganon na, may taasan mo naman yung interpretation, di ba? Kasi gumamit sila ng symbols. Okay? So, any questions? Thank you so much for watching. Before leaving, please do click the like, subscribe and get notified button.